doon na mo ko nangutana kaning taas-taas mo ko niyang pangutana komentaryo ko ni siya ato ni siyang hatagan og pagtagad o ato ni gisugdan kagahapon. Matod pa niya human na banhaw si Kristo 40 days pa siya sa yuta wa na yun siya nagsabadista buhat 1:3 ato naman nagitubag kagahapon. O busa si San Pablo usab unang adlaw sa nagpikas-pikas na siya sa tinapay, nagmisa siya buhat 27 sa ato pa si San Pablo nagdomingista na po si San Pablo. Di na sabadista si San Pablo kang mga apostoles. Busa gisulti kini niya sa Hebro 4:6 ug 9. So, kung man naman tutubag tong buhat 1:3, kanina pong buhat 20. Buhat 20 bersikulo 7 nga kuno si San Pablo nagpikas-pikas og tinapay, nagmisa sa adlawng Domingo. Muna itong hatagag pagtagad karon. Okay? So, kanang giingon nila din nga Hebrohanon 4:6-9, sunod na po nato na hatagag pagtagad. Ato lang ning anam-anamon, no, okay? So, focus ta karon din nga busa si San Pablo usab unang adlaw na nagpikas-pikas sa tinapay na or nagmisa, buhat 20 bersikulo 7. Busa gisulti kini niya sa Hebrews 4:6-9 nga may laing adlaw na ang Sabat, meaning dili na mao ang adlawng Sabado. Okay? So, kanang usbon ko, kaning Hebrohanon 4:6-9, sa sunod na po rin nato nga broadcast. Ang atong hisgutan karon kining buhat 20 bersikulo 7. Okay? So, sa di pa natutubagon ang buhat kapitulo 20 bersikulo 7, manguta na sa tama malandong sa takon, si San Pablo nag-change ba sa Sabbath? Okay? Did Paul change the Sabbath? Gibalhin ba ni San Pablo ang Sabado? Gihimo ba niyang Domingo? Okay, una lugar mga higala. Sumala pa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 ug 16. Nagkanayon dinhi, og isipan ninyong kaluwasan ang pagkaminantuson sa Ginoo. Sa ingon usab niini ang atong hinigugmang igsuon nga si San Pablo nagsulat kaninyo sumala sa kaalam nga gihatag kaninyo. Gihatag kaniya nga nagsulti mahitungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanan niyang mga sinulat nga sa maong mga sinulat aduna gani mga butang nga malisud sabton nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga balhinon og kinaiya. Ingon sa ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis nini ngadto sa ilang kaugalingong kalaglagan. Matod pa ni San Pedro kasi San Pablo tungod sa kaalam kahibalo nga gihatag sa Ginoo kaniya nagasulat siya sa mga pulong sa Dios nga ginatuis sa mga tao. Sumala sila kaugalingong kalaglagan ug ang ilang pagtuis sa mga sinulatan ni San Pablo sama rapot sa ilang gibuhat sa pagtuis sa mga libro sa mga ubang mga basahon sa balaang kasulatan. So meaning dunay mga punto nga sinultihan ni San Pablo, mga binuhatan ni San Pablo nga na-record sa balaang kasulatan nga ginatuis sa mga tao nga nagababalhinon og mga otok. Sugdan nato mga pinangga kung kaigsunan kinsa si San Pablo. Nagbantay ba si San Pablo og adlawng igpapawlay? Nagbantay ba siya sa Sabath? Human siya na converter, unsa iyang mga testimony, unsa iyang mga pamahayag? Niundang na ba siya bantay adlawng igpapawlay? Buhat kapitulo 23 bersikulo 6, human na siya na converted niini to Christianity. Unsa tubag ni San Pablo? Unsa iyang pamahayag? Apan sa pagkamatikod ni Pablo nga usa ka bahin kanila mga Sadusiyo ug ang usa mga Parisiyo, siya misinggit sa Sanhedrin. Mga igsuon, ako Parisiyo, anak sa mga Parisiyo ug bahin sa paglaom ug sa pagkabanhaw sa mga patay, ako karon ginahukman. So meaning, niangkon siya nga ako Parisiyo. Parisiyo, but pasabot, nagbantay siya sa kinabuhi sa mga Parisiyo. Sumala pa sa buhat 26, versikulo 5, nagpadayon si San Pablo nagkanayon, ila nang nahibaluan sulod sa taas nga panahon kon ikahimuot pa lang unta nila ang pagtug-an niini nga sumala sa labing istrikto nga pundok sa atong tinuhuan, ako nagkinabuhi nga usa ka Parisiyo. So, si San Pablo usa ka Parisiyo, nagkinabuhi istrikto nga usa ka Parisiyo. Bisan pag converted na siya, istrikto gihapon siyang nagtuman sa balaod bilang Parisiyo. Sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 5 nagkanayon,
Gisirkunsisyonan ako sa ikawalong adlaw gikan sa akong pagkahimugso. So, balaod sa mga Hudiyo. Sa kaliwatan ako ni Israel, sa banay ni Benjamin, Hebrohanon nga natawag mga Hebrohanon bahin sa kasuguang Parisiyo. So meaning, nagtuman siya sa balaod bilang Hudiyo. So nagbantay siya sa Sabado. Bisan pag na-converter na siya, humana siya na from Judaism to Christianity. Declare gihapon ni San Pablo nga nagbantay siya sa adlawng igpapahulay. 1 Corinto 11 versikulo 1, magmaawaton kamo kanako, matud pa ni San Pablo. Magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagmamaawaton kang Kristo. So si San Pablo, matud pa niya, sunda ko ninyo, maingon nga ako nagsunod kang Kristo. Nagsunod siya kang Kristo. So sa ato pa, kung ikaw, Kristohanon ka, karon gitambagan ka ni San Pablo nga magsunod ka kaniya. Sundo ni mo si Kristo. Suhiron ni mo si Kristo. Si San Pablo po, imo pong suhiron. Sundon po ni mo si Kristo. Maingon nga si San Pablo, nagsunod kang Kristo. Now, sa Lucas 4, versikulo 16, matod pa, si Ginoong Hesus Kristo, kada Sabado, sumala siya nabatasan, musulod og sinaguga. Lucas 4:16, og siya miabot sa Nazaret diin didto siya nagtubo, og sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. So sa ato pa si Kristo manghigalag kaigsonan kada Sabado, sumala sa nabatasan, batasan ha, batasan. Dili kay niadto lang siya dito kay doon na siya tuyo. Batasan na yun na niya nga kada Sabado mosulod siya sa sinaguga. Matud pa. Okay? O kana nga batasan gisundog na ni San Pablo. That's why Paul said, sunda ko ninyo, maingon nga ako nagsunod kang Kristo. So sa ato pa si San Pablo nagbantay adlaw Sabado. Kaya nisunod ko siya sa batasan ni Kristo. Ato basahon English Bible. Matud pa rin Acts chapter 17 verses 1 to 3. Matud pa rin Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Then Paul, as his custom was, went into them, and for 3 Sabbaths reasoned with them from the Scriptures, explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, this Jesus whom I preached to you is the Christ. Matud pa ni San Pablo, sa Bisaya pa, paghilabay niya sa Amphipolis o sa Apollonia, dito sa Thessalonica naabot siya, doon ay sinaguga dito sa mga Hudiyo. Busa si San Pablo, sumala siyang nabatasan. Then Paul, as his custom was, maingon sa iyahang kostumbre, sa batasan, so pareha sila ni Kristo, og batasan, misulod siya sa sinaguga. He went into them, and for 3 Sabbaths, sulod sa 3 ka Sabado, they reasoned with them from the Scriptures. Nagkig-discuss, nagkig-explain siya may tungod sa kasulatan. O sa ilang topic, the change of Sabbath to Sunday? No. Ang ilang topic, explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, this is Jesus whom I preach to you is the Christ. So sa ito pang ilang tema sa discussion, dili about the transfer of the Sabbath to Sunday. It is about Jesus Christ. Kaya gidaghan sa mga Hudiyo, tama ilang pagbantay sa adlawng igpapahulay, mga Parisiyo, mga Sadusiyo, tanang bulok sa mga Hudiyo ni atong tungora, pulo sila nagbantay adlawng Sabado, pero dili nila madawat si Kristo nga personal nga manluluwas, isip Mesiyas. Karon, sa Buhat Kapitulo 18, versikulo 4, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. So, ibang masabtan din kada Sabado, batasan ni San Pablo nga musulod sa mga sinaguga, kada Sabado, musulod sa mga sinaguga. O kanunay siya nga magkig-discuss sa mga Hudiyo
kada Sabado. Ang uban moingon nga alangan kay Sabado man ilang adlaw ipapauloy sa mga Hudiyo. So Sabado ra gyud sa mosulod. Ay naon sa mga sa palengke di sila pwede mag-discuss. Dili pwede si San Pablo manawagan nga, "Oy, dali mo Domingo na ta mag-meeting." Dili pwede magina San Pablo. Sumala sa nabatasan ni San Pablo, sumala siya naandan. Batasan gani sa to pa built-in na sa pagkatao. Built-in na sa kinaiya. Di na mausab. Kaya mo na batasan ni San Pablo nga kada Sabado. Ang yang tuyo dito usbon ko, nag-discuss sila, konbinsihon niya mga Hudiyo sa pagtuo kan Jesus Christ. Dili na iya gihilabtan, wala niya hilabti ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Kay si San Pablo mismo, pareho sila og batasan nga kada Sabado magpahulay sa adlawng igpapahulay. Padayon ta, buhat 14, 15, 16 og 17 matod pa rin ni. Apan sila mibaktas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia og sa pagkaadlaw nga igpapahulay sila misulod sa sinagoga og milingkod og tapos sa pagbasa sa kasuguan og sa mga propeta sila gipagsuguan sa mga punuan sa sinagoga gipangingnan mga igsuon kun aduna kamoy pulong pagmaymay alang sa katawhan isulti kana. O si Pablo mitindog og sa nakasinyas na siya sa kamot sa paghilom miingon, ang Dios niining katawhan sa Israel nagpili sa atong mga ginikanan og ang katawhan iyang gituboy sa panahon sa ilang pagpuyo dito sa yuta sa Ehipto og sa bukton nga binakyaw iyang gipagula sila gikan dito. So sa ato pa napag-abot nila sa kayutaan sa Antioquia. At siyempre, mga Christians naman yung mga tao sa Antioquia, bantay mo ha? Sa Acts chapter 11, Christians ang mga tao sa Antioquia. Pag-abot ni San Pablo dito sa Antioquia, nagbantay gapog Sabado ang mga Christians sa Antioquia. So ayaw magtuo nga kung Christians na Domingo ng adlaw ipapawlay. No, mali na mga higala. Dakong sayop na. Christians ang mga tao sa Antioquia, dito gisugdan pagtawag og Christians ang mga taong mga sumusunod ni Kristo dito sa Antioquia. Sumala pa sa Buhat Kapitulo 11, versikulo 26. Pag-abot ni San Pablo dito sa Antioquia, nga diin mga Christians na nagtigom dito, adlawng igpapahulay gihapon ang ilang pagtigom, Sabado gihapon. Busa ni sunod si San Pablo, siyempre, Christian man po si San Pablo ang mga apostoles. So nanulod sila dito. Naghilom lang sila dito, nanglingkod lang sila og nagbasa. Totoo, ningon po dayon tong leader sa sinagogue og ningon, base doon na may ipaambit din ha, dali mo dali, sulti mo dali. Si San Pablo, ni siya, sige, salamat, musulti ko. So meaning ka na, gitagaan siya bahin, gitagaan siya part, nga mao'y muwali si San Pablo, kauban sila, nga mga Kristiyanos sa Antioquia. Og dito sa Antioquia, adlawng Sabado gyapon nilang adlawng igpapahulay. Ambot ni nagsugod ng Roman Catholic nga Christian kuno, nagbantay nagdomingo. Wa ko kebalo og dito ba na sa Antioquia nagsugod. Basta kay sa Antioquia nagsugod ang Christianity og dito sa Antioquia panahon ni San Pablo, Sabado ilang adlawng igpapahulay. Okay. Hangtod sa 42, 43 o 44 sa Buhat 14 gihapon. Nagkanayon. Og sa nakagula na sila og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. So sa ato pang ilang panagtigom sa Antioquia, kada Sabado gyud nya Christians ang Antioquia ha? Christians ang Antioquia. Ingon ang mga tao, pwede bang mubalik mo sunod adlaw igpapahulay kay maminaw na pod mininyo. So sa ato pa usbon ko ang ilang panagtigom sa iglesia, ang gibantayan nga adlaw sa mga taga Antioquia, dili Domingo, adlaw igpapahulay. Og pagkatapos na sa tigom sa sinagoga, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhuan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Ginoo. So daghan sila na converter about the topic on Jesus Christ. Na may tungod sa kang Kristo, dito nila nidapig sila kang San Pablo, nakasabot sila. So
Okay. Og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapawlay, hapit ang tanang mga nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. So nara, kada Sabado gyapon sila nagtigom. Busa mga pinanggan ako mga kapamilyag kaigsunan alang sa imuhang kasayuran. Okay? Niya. Sa 1 Tesalonica 1 versikulo 9, tinaw kayo din nagkanayon. For they themselves, English Bible niya, for they themselves, sa mga taga-Tesalonica, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Matod pa ni San Pablo, kamo nag-declare mo may tungod sa mga pamatasan, mga manner, o giunsa namo pagdato diha kaninyo. This is talking about manner Manner. So, ang mga taga-Tesalonica nga mga Christians, gihatagag commendation ni San Pablo nga inyong gipakita, inyong gideclare diha sa inyong kagulingon, o giunsa ninyo pagdawat ang mga pamatasan nga among gitudlo diha kaninyo. So, unsa may pamatasan ni San Pablo? Bubalik ta sa buhat 17, versikulo 1, 2, 3. Ang batasan ni San Pablo, kada Sabado, musulod sa sinaguga. O kana nga pamatasan, gikopya sa mga taga-Antioquia, gikopya sa taga-Pergi, gikopya sa taga-Amphipolis, gikopya sa taga-Thessalonica. So, early Christians, ang ilang batasan kaniadto, kauban ni San Pablo, kada Sabado, musulod og sinaguga. Dili Domingo. Mao na batasan nila kaniadto. Tanang mga Kristohanon, basan pa, sumala pa sa buhat 14 kaganina, mga masimbahong Hudiyo, nga nakabig ni San Pablo, ilang batasan kada Sabado, magbantay yun sila og niana sa pagtamod sa pagkabalansa adlawng Sabado. Akong usmon og basa aron maibaw-an ninyo pagayo, masabtan niyo pagayo. Buhat 14, 42, 43, 44. Paminawan ninyo pagayo. Og sa paggula ni Pablo og ni Bernabe, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlawng igpapahulay. So ang mga tao nakaangay sa mensahe ni San Pablo, si Kristo di ay ang Mesiyas, si Kristo di ay ang manluluwas. So nakaangay ang mga tao dito sa simbahan, so nihangyo sila nga kang Pablo nga mobalik sa sunod Sabado. Okay. 43. Sa pagkatapos na sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhuan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Ginoo. So dito sa maong lugar sa Antioquia mga higala, daghang nakabig si San Pablo. So sa dihang nakabig na mga tao nagbantay sila Domingo, man yung pasabot. Yung tao tanawa nisulod siya sa sinaguga. Pagkahuman niya sulod sa sinaguga, nakabig niya ang mga Hudiyo, ang mga masimbahon ng mga Hudiyo. Mikuyog kang San Pablo. Karon kay nikuyog man ang mga Hudiyo kang San Pablo dito sa Antioquia. Nagbantay na ba sila Domingo? 44. Og sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, hapit tanang mga nagpuyo sa syudad na nagkatigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios, nanimbar man gihapon sila sa adlawng Sabado. Sa ato pa, bisan pag makabig pa ka nga si Kristo mao ang Ginoo, si Kristo mao ang Mesiyas, si Kristo mao ang manluluwas, bisag makabig pa ka sa pagsunod kang Kristo, pagkasunod adlawng ipapahulay mo, simba ka lang gihapon kang Kristo. Magpadayon sa ato pa, ang ilang pagkasabadista, wala ma-change. Ang na-change lang nila, dili nila madawat si Kristo, ngadto sa madawat na nila si Kristo. So, that's very clear. Klaro kayo. Ang kampanya ni San Pablo, matag iglesia, to change their belief about Jesus Christ. Kay ang ilang belief, si Kristo ordinaryong tao, dili Diyos. So, gipasabot sila ni San Pablo, na change silang pagbati. So, nidawat na sila nga si Kristo, mao ang Mesiyas.
Sa dihang midawat na sila ni Kristo ang mga Mesiyas, nagpadayon gihapon sila 44 og sa pagkasunod nga adlaw ipapahulay, hapit ang tanang mga nagpuyo sa syudad na nagkatigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Sa ato pa, bisan pag nakabig na sila ni San Pablo, nagpadayon gihapon silang nagbantay sa adlawng igpapahulay. Og sumala pa sa 17 versikulo 1, balik ko na itong pagbasa sa English. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. Then Paul was, as his custom was, okay? Pag-abot nila sa Amphipolis, Apollonia, o sa Thessalonica, doon ay simbahan sa mga Hudiyo, o sumala sa nabatasan ni San Pablo. Batasan na, custom, manner ni San Pablo. Sa kada Sabado, nisulod si San Pablo sa sinagoga sa mga Hudiyo. Sumala sa iyang nabatasan. Ang ako lang pangutana ba, ngano inyo mang ipadako ang Domingo, nga wa may bisag isa ka apostoles, nga nagsimba o nagpahulay sa Domingo isip adlawng igpapahulay. Kung naamoy mapamatuod sumala sa Biblia nga ang mga apostoles ang ilang gibantayan nga adlaw ipapahulay Domingo na, di na Sabado, di na ikapito ka adlaw sa semana, Domingo na ilang gibantayan nga isip adlawng igpapahulay, doon na mo'y premyo $1,000. Asa mo ko mangita na. Premiuhan ta mo $1,000. Pila marong $1,000? Ang 58,000 daw na. 58,000. Sige, mag-solicit ko, mag-raise ko og funds sa mga sponsors para may akong ipremyo ninyo. Sa makapamatuod nga dunay apostoles or ang mga apostoles lakip na ni San Pablo nagbantay og adlawng Domingo isip adlawng igpapahulay. Kaya matod pa niya sa 1 Thessalonica kapitulo 1 versikulo 9, ato nang gibasa kaganina, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you. Sa among pagsulod din inyong gideclare ang batasan nga among gidala diha kaninyo. So, batasan. Ang batasan ni San Pablo nga mao pagbantay sa adlawng ipapahulay, gideklarar kana sa mga kaigsuonan. So sinitabo sa mga taga Thessalonica. Atong tan-awon, unsay nahitabo sa mga taga Thessalonica. English Bible gyapon. 1 Thessalonians chapter 1 verse 7, 8, 9, 10. Kaya taga Thessalonica, nag-declare man sila sa manner ni San Pablo, batasan ni San Pablo, nga ilang gisundog, gikan kang San Pablo, gisundog po ni San Pablo, gikan kang Kristo. Niyanag ka na yun. So that you become examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything. For they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, when Jesus, who delivers us from the wrath to come. Sa Bisaya, busa kamo nahimong mga ihimplo, mga taga Thessalonica, alang sa tanang taga Macedonia o tanang taga Achaia nga magtotoo. Alang kaninyo gikan sa pulong sa Dios nga misipa milanog diha kaninyo, dili lamang kay sa Macedonia o sa Achaia, kundi gadto sa tanang lugar nga ang inyong pagtuo sa Dios napakita ninyo. Aron di nami wala nami kinahanglan pang isulti para kaninyo. Kay kamo sa inyong kaugalingon nagpadayag mahitungod sa batasan.
sa batasan nga among gidala diha kaninyo ug giunsa ninyo pagbiya gikan sa Dios, agikan sa mga idols ngadto sa Dios, o pagserbisyo sa buhi nga tinuod nga Dios, og nagpaabot sa iyang anak gikan sa langit nga gibanhaw gikan sa mga patay nga mao si Hesus Kristo, nga mao'y magaluwas kanato gikan sa kapungot nga umalabot. So sa ato pa, misipa sa tibuok Europe kumbaga, misipa sa tibuok Roman Empire mga higala, ang batasan sa mga Christians gikan sa Thessalonica, gikan sa Antioquia, ngadto sa Amphipolis, ngadto sa Pisidia, ngadto sa Apollonia, ngadto sa Thessalonica, ngadto sa Macedonia, ngadto sa Akaya, kaniha Europe na ni mga higala. Kani gipanganlan. Tibuok na ngadto sa Roman Empire, misipa, milanog ang mensahe mahitungod sa batasan nga inyong gipakita, sa batasan nga among gipakita diha kaninyo. So sa may batasan ni San Pablo, ang batasan ni San Pablo kada Sabado mopahulay, kada Sabado mosulod og mga sinaguga. Ya, ngano man ning naunsa man niron ang Europa nga na Domingo naman, unsa din nahitabo? Matud pa sa kasaysayan, dunay dakong lutos nga nahitabo sa kasaysayan. Dunay dakong persecution nga nahitabo sa kasaysayan sa medieval ages, gitawag dark ages. Nga dunay dakong lutos nga ang tanan nga musupak sa simbahang Roman Catholic. Di na ta maghisgot anoy, sakit sa dugan. Pero di man ko ninyo mausap ang kasaysayan. Dili ninyo mausap ang kasaysayan. Recorded na nga more than 50 million people were killed during the time of Inquisition. And that was the thing that made the Sabbath change to Sunday. Muna butang nga hinungdan nga na-change ang Sabbath ngadto sa Sunday. So sakit lang na pamalandongon mga higala nga unta di ay gikan sa Jerusalem ngadto sa Antioquia, ngadto sa Apollonia, ngadto sa Pisidia, ngadto sa Amphipolis, ngadto sa Thessalonica, ngadto sa Macedonia. Kana Grecian Empire na, Grecian part na mga higala na Macedonia. Grecian na siya. Ngadto sa Akaya, kana Europa na mga higala. Europa na ang mga lugar. Sabado di ay ang adlawng igpapahulay. Pastilan sayanga. Mao na nga salamat na lang ang Ginoo nagpatindog og Adventista del Séptimo Día sa Estados Unidos niadtong 1863 para maoy mo wali musinggit sa kamatuoran nga giyatakan sa nanglabayng mga katuigan, gitabunan sa madugo og maitom nga kagahapon. Mahinungdan nga mga tao nawala sa pagbantay sa Sabado, dito na sila na-focus sa Domingo. Salamat sa Dios nga dunay Seventh-day Adventist Church nga nagasinggit kanunay, nagapalanog kanunay sa kamatuoran, sa berdadirong kamatuoran, walay sambog nga kamatuoran, para pagpahibalo sa mga tao unsay nahitabo. Ang original di ay sa mga Christians yan ang mga lugar, Sabado di ay ang adlawng igpapahulay. Sa 1 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 14, kay kamo mga igsuon na himong mga mag-aawat sa mga iglesia sa Judea. Ang mga Kristiyanos di ay sa Tesalonica, asa sila nag-awat? Nag-awat sila sa iglesia sa Judea. Hangtod karon ang Judea sa balista. Pastilan ninyo. Kining Thessalonica mga higala, this is already part of the Roman Empire. This is no longer part of Jerusalem. So ang mga hintil, ang mga katawhan sa Roma, Thessalonica is part of Rome. Ang mga katawhan sa Roma mga higala, nagbantay di ay og adlaw igpapulay kang ilang gisundog mao ang iglesia sa Judea. So dapat ang Kristohanon di ay ang ilang sundugon nga pamatasan sa Judea. Dili pamatasan sa Rome, Italy, Rome.
dili sa Vatikano dit musundog. Kay ang central of salvation, central of Christianity is Judean countries. Judean country, mga higala. Dili ang Vatican Rome. So matod pa ni San Pablo, kay kamo mga igsuon na himo mang mga mag-aawat sa mga iglesia sa Judea, nga iya sa Dios o sa nga diha kang Kristo Jesus. So dili kay Judea lang ang ilang gisundog nga pamatasan, gikan sa Dios nga mausik diha kang gikan kang Jesus Christ. So batasan ni Kristo ang ginasundog. Kay kamo nag-antos man usab sa samang mga butang gikan sa inyong mga tagilungsod, maingon sa ilang giantos gikan sa mga Hudiyo. So, namay mga Hudiyo nga manglutos pero despite nga manglutos ang mga Hudiyo, dito gihapon sila nagsukad ang ilang pamatasan gisundog sa mga taga-Tesalonika. So, ang question karon giusaban ni San Pablo ang Sabat? No. The answer is big no. Wala giusab ni San Pablo ang pagkabalaan sa adlaw ipapulay ngadto sa Domingo. Now, what happened to Acts chapter 20 verse 7? Unsay nahitabo sa Buhat kapitulo 20 bersikulo 7? Nga mao'y gialigar sa to ang texter nga kuno si San Pablo nag-change na from Sabbath to Sunday. Unsay nahitabo, balik ta karon sa iyang pangutana. Tubago na ni nato. Buhat 20 bersikulo 7 nagkanayon, og sa nahaunang adlaw sa semana, sa nagakatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa mga tinapay, si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw, nagkigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang mga pagkigpulong hangtod sa tungang gabi. Kanus si San Pablo nagpikas-pikas og tinapay, unang adlaw sa semana. So Domingo na. Sure ka? Kamo maghang mga CFD may tag-iya aning Biblia, ngano di man mo makamaong mo musabot sa Biblia nga inyuha man kaning Biblia. Be? Ngano maning ay pastilan? Sabtan ninyo ang Biblia kanang unang adlaw sa semana. Unsay buot ipasabot niya na tama ka na siya. Let's go back to Greek. Imposible. Inyuhan ng Biblia pagka man di mo makasabot, nya mo angkon mo nga ikamoy tag-iya sa Biblia nga di mo makasabot, ato ta sa Grigo nga Bible. Buhat 20 bersikulo 7. Di kay ko may mabasa Grigo, pero mura ko grade 1 magbasa Grigo, pero sige lang, makabasa ra man gyapon. Kanang giingon nga sa nahaunang adlaw sa semana, on the first day of the week. Yon sa pagsulti sa Grigo, sa naunang adlaw sa semana dunay panagkatigom, nagpikas-pikas sa tinapay. Yon sa pagsulti sa Grigo. Matod pa din NCT miaton sabaton. Segmeon. Segmeon misonokteo. Matod pa, NCT miaton sabaton, sogmeon misonokteo. O sa may bot pasabot niya na? First day of the week bang gisgutan? No. Ang pulong nga week, og tan-aw nimo sa Grigo, dili siya week, Sabbath ang gilitok. Wala mag-ingon og first week. Ang gisgutan, miuton sabaton. Miuton sabaton, and it was one Sabbath. Pastilan. One Sabbath. Tingali ang nag-translate, gusto niyang saagon ang mga tao nga that was the first day of the week. One Sabbath. And it was one Sabbath, kung tamaon yun yung pag-English. Ang uban ba yan, mubash ba dayon sa kuha? Mingon din, kung saman mas bright pa ka sa nagsuwat sa Biblia, ay stilan ninyo. Balik ta sa Grigo, kay ang Grigo, berdadero nga kamatuoran nga wa yun na mausab. NCT miaton sabaton, sagmion mesonokteo. So, usay bot pasabot,
It was one Sabbath, o sa to kaadlawng igpapahulay, come together, sogmion, miaton sabaton, one Sabbath, sogmion, come together, nagmeeting sila, niabot, gitaas niya yung wali, hangto niabot og mesonocteo, niabot og tungang gabi. So, kadto ding panagtigom nila, Sabado sa gabi ang ilang panagtigom. So, ang kaning translator, wala po siya masayop. Yan ingon sa first day of the week. Kaya ang pagsalop sa adlawng Sabado, Sunday naman na. Pero ang wali ni San Pablo, nagsugod og Sabado, gipaabot niya gabi, hangtod niabot og tungang gabi, kay pagkaugma mularga siya, pagkaugma Domingo na sa buntag. So dili ting misa, dili ting simba ang adlawng Domingo, ting travel na ni San Pablo. Sabado to nagwali si San Pablo, gipaabot niya Sabado sa gabi, hangtod niabot og tungang gabi, kay pagkaugma sa buntag mularga na si San Pablo. Paminawa ninyo, Good News Catholic Bible. Inyuhan ng Biblia, inyuhan ng translation sa mga Katoliko. Yun sa pagsulti, Acts chapter 20 verse 7, on Saturday night, Saturday night lagi, pastilan, na ngano man mong mga CFD, nga di man mo mag-research. On Saturday night or Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Paul spoke to the people and kept on speaking until midnight, since it was going to leave by the next day. What happened? What happened? Until the midnight, hangtod sa tungang gabi, nagwali San Pablo. Kaya pagka next day, ugma, pagkabuntag, mo travel si San Pablo. Kung Domingo pang adlaw ipapahulay, dapat dili mo travel si San Pablo. Mo pabilin siya, kay magmisa pa siya pagka Domingo sa buntag. Sabado sa gabi, ang buot ipasabot, ay pastilan ninyo. Salamat na lang sa Ginoo. Nga doon na balik akong giingon ninyo, salamat na lang sa Ginoo nga doon ay Seventh-day Adventist Church nga mubarog, mutindog, muwali sa tama nga doktrina. Kay kung wala pa, saag tanan. Walay mo alkontra sa bakak nga interpretasyon sa balaang kasulatan. Salamat, pasalamat jud ko sa Ginoo. Ako mismo personally pasalamat ko. Ako dili ko hypocrite. Dili ko panatiko sa Seventh-day Adventist, pero na-realize na ko, pasalamat ko sa Ginoo nagpatindog siya Adventista del Séptimo Día. Kaya kung wala pa, walay muwali, walay mutugan sa tinuod, ket pulos ang interpretasyon bakak. O si sulti ni San Pablo, 1 Corinto 11, magmaawaton kamo kanako. Maingon nga ako, nagmaawaton kang Kristo. Nabati ninyo na? Magmaawaton kamo kanako. Maingon nga ako, nagmaawaton kang Kristo. Sa to pa si San Pablo, sundo na to si San Pablo. Maingon nga nagsunod siya kang Kristo. Ngano makabasa mo nga si Kristo nagbantay Domingo? Wala. Mabasa ninyo nga si Kristo mukaog baboy? Wala. Mabasa ninyo nga si Kristo nagpanahubog, muinom og bino? Wala. Si San Pablo nagkanayon, sunda ko ninyo. Maingon nga ako nagasunod kang Kristo. Higalag mga kaigsunan, sunda po ko ninyo. Maingon nga ako nagsunod kang Kristo. Pag di na ko ninyo makitaan nga nagsunod kang Kristo, ayaw na ko ninyo sunda. Kung ako mga wali di na naghaom sa kinaiyan ni Kristo, di na sumala sa balang kasulatan, ayaw ko ninyo sunda. Ayaw ko ninyo paminawa, palungan ninyo ang radyo. Pero kung ang akong mensahe, iyan ni Kristo, ang akong kinabuhi, nagsunod ko kang Kristo, sunda ko ninyo, mga kaigsunan. Busa, matod pa ni Jesus Christ. Sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 28, busa, ang anak sa Dios, ang anak sa tao, usbon ko Marcos 2:28, busa ang anak sa tao, agalon kang kinsa, na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Kinsay Ginoo sa adlaw nga igpapahulay? Kinsay agalon sa adlaw igpapahulay? Si Kristo. Si Kristo ang Ginoo sa adlaw Sabado. Nganong Domingo man ka, kinsay imong Ginoo?
Ako, gidawat na ko si Kristo nga personal nga manluluwas. Dili lang kay personal manluluwas. Gidawat pa yun ako siya nga ako siyang Ginoo. Ako siyang Ginoo. Ginoo na ko siya sa adlawng igpapahulay. Busa ako nagbantay sa adlawng igpapahulay. Nailalom ko sa pagbantay sa adlawng igpapahulay tungod kay ang akong Ginoo nga si Kristo, Ginoo sa adlawng igpapahulay. Higala pinangga kong naminaw karon dawatan ninyo si Kristo. Dili lang kay manluluwas, dawatan ninyo si Kristo bilang Ginoo sa adlawng igpapahulay. Lord and Savior, si Jesus Christ, Ginoo ug manluluwas. Ang problema lang kay gidawat siya sa mga tao, isip manluluwas. Pero wala siya dawata isip Ginoo. Kung Ginoo gani sa tapos siya magmando, siya magbuot, nang kay siya may Ginoo sa adlawng igpapahulay, I have to follow Jesus Christ. Ikaw po, sunod tang tanan kang Kristo. Mag-alagad ta kang Kristo. Balik ni Kristo, andam tang tanan musugat kaniya sa kapanganuran. Okay, mga igala, wala kita oras. Usbon ko ay magkalimot ta, Pizza 14. Ang ato ang Thanksgiving anniversary sa LCM FM 99.3 dinhi sa Davao del Norte. Magkita ta ninyong tanan dinhi sa Cultural Gym sa Santo Tomas, Davao del Norte. So gidapit ang tanan sa pagtambong. Ikaw nga nagpaminaw karon, please join with us. See you there. Magkita tang tanan ninyo didtong dapita. Magtapok tang tanan mga higala. Atong pasalamatan ang Ginoo, mag-usat ang tanan sa pagdaig sa Ginoo, pagpasalamat sa Ginoo karong Pizza 14 dere sa Cultural Gym sa Santo Tomas, Davao del Norte. So, tanan mga kapamilya gikan sa Talaingod, Tagum, Panabo, Carmen, Laak nato nga mga kaigsunan. Davao Oriental, Davao de Oro, Nabunturan, Mawab, sa ato mga kaigsunan sa taga Mainit, taga Compostela, nato nga mga brethren, please magkita ta ninyo. Tagsara ni may tabo. Dirita magkita sa Santo Tomas. Dari sa Cultural Gym sa Santo Tomas, Davao del Norte. Karong Pizza 14. Karong Sabado, tanang taga Davao del Sur magkita usab diri sa atong proposed venue sa LCMBN Studio sa Balutakay, Digo City, alang sa usa ka special Sabbath fellowship para pagka Pizza 14 makasupport ang atong mga kaigsunan from Davao del Sur, makaplano unsaon pag-adto sa Davao del Norte karong Pizza 14. Okay, so salamat kayo na gitay oras. Salamat kayo sa tanan nato mga pasyente, mga kliyente nga nagagamit sa Thiazole o Renal Boost. Salamat kay kaninyong tanan, ang Ginoo magapanalangin kaninyo, o sa tanan po mga farmers nga nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin, ang Dios magauban magapanalangin kanunay, o sa tanan nato mga kaigsunan nga naga-support niini, mga kapamilya nga naga-donate, nagatabang nini nga buhat. Thank you very much kaninyong tanan, ang Dios magauban kanunay, magapanalangin sa matag usa kaninyo. Okay, wala magitay oras mga higala, sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ, nga may atong great provider, ako sa inyong kapamilya, o nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villaver I. Magayon kanimo, samtang ang tao muhilak, magkiglalis o magkiglantugi kana nagpasabot, nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo.
Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Alian na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usa pa inyo di ulat, palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vijulis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.